Narito po tayong muli sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose na magbabahagi sa inyo ng mga knowledge, mga bit of information na tungkol sa inyong kalusugan. Ang topic po natin ngayon tungkol sa pamamaga ng puso. Kasi meron po tayong nanonood sa ating FB, si Flora May. Mabigat po ang dibdib ko at nahihirapan po akong huminga. Yung kamay at paa ko rin po ay namamaga. Ang puso ko medyo namamaga at meron akong heart failure, sabi ng doktor. Pero yung bigat sa likod ko, ganun pa rin at inuubo ako minsan. Yung plema may halong bula at meron akong hard cough, sabi niya. So, meron kang plema na may kasamang bula. Yung plema na may kasamang bula, ito ay tinatawag nating fruity sputum. Ito pong fruity sputum na to ay sometimes ito ay sign ng chronic obstructive pulmonary disease, COPD. O kaya meron kang GERD or acid reflux. Yung acid mula sa tiyan mo umaakyat sa iyong lalamunan, no, sa iyong esophagus. Kaya pag yung acid na yon umakyat yon, dahil matapang yung acid, para maprotektahan ka dun sa acid na yon, magpuproduce ng mucus para protection ka sa acid na matapang nang galing dun sa tiyan mo. Kaya hindi ka nawawala ng plema. Kaya tapos ang plema mo may kasamang bula. Tapos yung chronic obstructive pulmonary disease naman, ito'y sakit na nagkakaroon ng pagharang ng daluyan ng hangin sa ating baga. Kaya ang tawag dito, COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ngayon sabi mo, namamaga ang puso mo. Ang medical term po ng pamamaga sa puso, myocarditis. Myo means muscle, tapos yung carditis, ito yung inflammation ng ating puso. Ito yung namamaga yung heart muscle, myocardium. Ang pamamaga ng puso mo, nare-reduce yung ability ng puso mo na magpump ng dugo sa buong katawan. Nagkakaroon ka ng abnormal heart rhythm, no? Ang sanhi ng pagkakaroon mo ng pamamaga ng puso mo ay dahil sa virus. Ito'y nag-cause ng inflammation of your heart muscle. Kaya yung viral, ito isang uri ng heart viral disease. Tinatawag nating myocarditis. Ito'y heart condition, sanhi ng mga virus. Ang mga virus na yan, inatake yung heart muscle. Namaga siya dahil sa virus na yan. Kaya yung COVID, kaya ang dami namamatay sa COVID dahil maaring yung virus inattack yung puso mo. Kaya merong naka-cardiac arrest, pag na-COVID sila, namamatay sila. Ang sign and symptoms ng myocarditis, may chest pain ka, masakit ang dibdib mo, madali kang mapagod, mahapo, kinakapos ka ng hininga, mabilis at saka irregular ang tibok ng puso mo. Ang grabing myocarditis, hihina ang heart muscle, ang heart mo. Kaya kaya yung part ng katawan mo ay hindi makatanggap ng enough blood. Kaya nanghihina ka, wala kang enough blood na dumadaloy sa buong katawan mo. Alam po natin ang dugo natin tagapagdala ng nutrients and oxygen at saka waste product. At dahil din po sa meron kang myocarditis, maaring magkaroon ka ng blood clot, maaring ma-form sa heart mo dahil mabagal nga ang daloy ng dugo mo. Nagiging dahilan ito ng stroke and heart attack. Ang treatment ng myocarditis, depende ano ang pinanggalingan nito. Kaya ang early stages po ng myocarditis, maaring meron kang mild symptoms ng chest pain, mabilis at irregular ang tibok ng puso mo at kinakapos ka ng hininga. Ang early stage ng myocarditis, yung iba walang symptoms. Ang sign and symptoms ng myocarditis depende ano ang cause nito.
Kaya napakaganda pag meron kang sakit, magpa-check up ka sa doktor. Ma-diagnose ka para malaman saan nanggagaling ang sakit mo. Ang common sign nga po or symptoms ng myocarditis, nasabi ko na kanina, chest pain, abnormal heartbeat, arrhythmia ang tawag doon, and shortness of breath, kinakapos ka ng hininga, at saka yung mamanasin ka, yung mga binti mo, yung bukong-bukong mo, mga paa mo minamanas, at madali kang mahapo. Kaya ngayon, ang viral infection na to, pwedeng mag-cause ng headache and body ache, nananakit ang mga kalamnan mo. Pati ang kasukasuan mo sumasakit, ninalagnat ka, nagkaka-sore throat, at nagda-diarrhea. Ang myocarditis po, ito ay similar din sa heart attack. Pagka meron kang unexplained na chest pain at pangangapos ng hininga, kailangan po ng emergency medical treatment. Punta na kayo sa ospital. Ang vitamin C ay napakahalaga nito sa healing process ng myocarditis. It boosts your immunity. Para yung ating white blood cells, ito ay part ng ating immune system para labanan yung infection and other diseases. Ang vitamin C, it purify and protect the body from infection. Ang vitamin C, nag-encourage kasi siya ng production ng lymphocytes o phagocytes. Ito yung mga killer cell para protektahan ka sa infection at nababawasan ng replication or pagdami ng virus sa katawan mo. Ang vitamin C po, kahit na maasim-asim siya, hindi siya nakaka-acidic dahil meron siyang sodium component na para ito po ay malower ang acidity level. Kung may sakit ka, para gumaling ka kagad, para hindi lumala, ang vitamin C po very effective sa pag-prevent at pag-relieve ng mga simptoma ng viral infection, especially kung may respiratory infection ka. Kaya ang vitamin C po, lumalakas ang ating resistensya panlaban sa virus at bakterya. Kaya kung meron kayong pneumonia, na COVID ka, mag-take ka ng vitamin C. Ang myocarditis, mag-take ka ng vitamin C. Meron siyang therapeutic effect. Ang ideal way po ng pag-take ng vitamin C natin, 30 minutes bago ka mag-almusal, wala ka pang kinain kasi water-soluble vitamins ang ating vitamin C. Nadidissolve ito sa tubig at madaling mahihatid sa daluyan ng ating dugo. Pwede po kayong magpa door-to-door sa bahay ninyo. I-chat nyo lang ako sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin niyo yung pangalan, address at cellphone number ninyo para ma-deliver tong items na to sa inyo. Ang paraan po ng pagbabayad through pwedeng COD or through GCash. Ngayon, kapag kayo po ay may symptoms ng myocarditis or namamaga yung heart mo at talagang para kang aatakihin sa puso, meron kang unexplained na chest pain at sobra kang parang sinasakal, talagang merong nakadagan na mabigat sa puso, sa dibdib mo, kailangan ng emergency medical help, no? Lalo na kung may infection ka, kasi po yung myocarditis ay viral infection. Kaya pagka severe ang simptoma mo, kailangan po ninyo na ma-hospital kayo. Ang sanhi po ng myocarditis minsan hindi pa na-identified, pero maraming potential causes nito ng myocarditis. Maaring galing sa virus, maaring galing sa bacteria, maaring galing ito sa mga parasite or mga fungi infection. Yan po kasi pagka ikaw ay sinalakay nito, hihina ang immune system mo. Pagka hindi mo ginamot, magkakaroon ng komplikasyon. Kasi po ang myocarditis, pagka ito'y napabayaan, nagkakaroon ng permanent complication. Maaring ma-damage yung heart muscle mo at pwedeng ikamatay mo. Kaya po, kailangan mag-take ka ng Super B complex. Ito'y water-soluble vitamins, merong important role sa katawan. Ang Super B complex po natin, ito'y merong vital role sa pag-maintain ng good health at saka po yung etong pinaka-building blocks ng healthy body. Meron direct impact sa energy level, sa brain function, and cell metabolism. Nagpe-prevent ito ng infection, ang Super B complex,
at nagpo-promote ng ating pag-increase ng ating energy level. Nakakatulong din po ito panlaban sa constipation, pagkakaroon po ng good digestion, at magkaroon ka ng healthy appetite. Mas-stimulate ang production ng digestive juice para mapabilis ang digestion mo. Kaya kung meron gustong magkaroon ng healthier digestion, mag-take ang Super B Complex. Nakakatulong din ito para mag-lose ka ng weight. Pwede po kayong magpa-deliver sa inyong tahanan. Alam mo itong myocarditis, pag untreated, hindi mo to pinansin, di ka nagpa-check up, di ka bumili na yung reseta ng doktor dapat mong bilhin, madadamage yung heart muscle mo at hindi na siya makapagbomba ng dugo sa ating buong katawan. Kaya related po sa heart failure ang myocarditis. Kaya kailangan nyo po talaga ng talagang aggressive treatment po dito. Kasi pag ang heart muscle mo ay nagkaroon ng injury, hindi na siya makapag-pump ng dugo. Ang dugo, makokolekt yan sa iyong heart, pwedeng mag-form ng blood clot. Pag nagkaroon ng clot, pwedeng magbara yan sa heart arteries mo, pwede kang ma-heart attack. Kaya pagka nagkaroon ka din ng blood clot sa heart, nagta-travel sa iyong daluyan ng dugo, papunta sa brain, pwede ka rin ma-stroke. Alam mo yung ating crystal oil, very effective po. Maganda na po yung timpla ng ating crystal oil. Siya po ay merong analgesic and pain relieving. Pag nananakit ang dibdib mo, haplasan mo ng crystal oil. Ito po yung anti-inflammatory. Mawawala ang pamamaga ng pag natapilok ka, napilayan ka. Pampababa din ito ng body temperature. Nare-relieve yung kirot, yung sakit, yung pain sa muscle at kasukasuan mo. In short, sa arthritis. Pahid mo sa napaso para hindi po lumobo. Kapag may back pain ka, maganda po yan. Panggamot din ito sa fungal infection sa kuko. Buhos mo lang na ganon. Nakaka-relieve ito ng congestion sa pag-ubo pagka nagpasingaw ka, yung stimulation. Kaya 2 baso ng tubig ilagay mo sa kaldero, patakan mo ng sabihin natin 1 kutsarita ng crystal oil. Ito'y decongestant, pambaklas ng plema, pantanggal din ito ng pulikat ng puson, ng tiyan. Ilagay mo, i-massage mo lang sa puson mo. Pagka masakit ang tiyan, i-apply mo sa tiyan mo. Ito po'y merong scent ng lavender at ilang-ilang. Ito yung nagpo-promote ng relaxation, pampatay ng bakterya, nakakababa ng blood pressure, nagkaka-increase ng sexual desire. Ito yung magandang spray mo sa anit mo, pampatay ng kuko. Kaya maganda po yung amoy ng ilang-ilang na sinama mo yung lavender oil. Yan ang bagong improvement po sa ating kristalo. Subukan nyo, napakaganda po sa katawan. Yan din po yung aromatherapy siya, no? Kapag meron kang abnormal heart rhythm, no? Yung rapid or abnormal heart rhythm, ito yung arrhythmia na tinatawag, yung damage sa heart muscle mo ay nagkukos ng abnormal heart rhythm. Kaya pagka abnormal na yung pinting ng puso mo, nag-indicate ito ng damage ng heart muscle mo. Pwede ka magkaroon ng cardiac arrest dito. Kapag serious yung arrhythmia mo, pwedeng bigla na lang titigil ang pagtibok ng puso mo. Baka pag hindi ito nabigyan agad ng treatment, ikakamatay ng pasyente. Alam mo yung myocarditis, pwede naman siyang hindi mag-iwan ng permanent complication. Pero pagka ito'y pinabayaan mo, wala kang enough lifestyle at hindi mo sinunod ang payo ng doktor mo, pwedeng ma-damage ang heart muscle mo. Kaya pag untreated ito, pag na-damage ang heart muscle mo, hindi na siya makapag-pump ng dugo effectively sa buong katawan mo. Paalala po sa ating activated charcoal, kung kayo po ay na-food poison, nagtataisuka ka, at saka dighay ka ng dighay, maasim ang sikmura mo, meron kang bad breath, ay try nyo po na inom kayo kagad activated charcoal kahit isa lang anytime, no? Iwas tetano, infection sa sugat o rabies,
Pag kinagat ka ng aso pusa, meron kang open wound, hugasan mo kaagad ng tubig at sabon. Matagal na paghuhugas para matanggal yung dumi. Pagkatapos ay patuyuin mo, lagasan mo ng agwaksinada, tapos pwede nyo po lagyan ng charcoal powder yung sugat, no? Alam mo, very safe, effective treatment ito sa bad breath. At ito rin po yung nakakaalis ng toxin, kasi yung alcohol toxin yan eh. So, ang charcoal pang alis ng hangover or morning headache. Try nyo pong uminom kayo pagka nalasing ka, tanggal ang pagkalasing mo. Usually, ang binibigay po na gamot ng doktor sa myocarditis, beta blocker. Ang mga beta blocker, na-improve yung irregular heartbeat at nare-remodel ang heart muscle mo. At pagka nagmanas ka, nagre-reset ang doktor ng diuretic para mailabas mo yung excess water sa katawan. Lalo pag humina yung puso mo, talagang mamanasing ka. Kaya nga po yung sample ng beta blocker, metoprolol. Yung metoprolol, ito yung uri ng gamot na tinatawag natin beta blocker, na ito'y nagre-respond sa nerve impulses, especially sa heart, kaya napapabagal ang heart rate at madali sa heart mo na mag-pump ng dugo sa buong katawan mo. O kaya yung Inderal din, binibigyan ka ng gamot na Inderal, ito'y gamot sa high blood and irregular heartbeat, tsaka yung panginginig, yung tremor, and other condition. Kaya pagka kayo ay na heart attack, makakasurvive po kayo pagka kayo ay sinunod nyo yung payo ng doktor. Yung reseta niya sa inyo ay inyong susundan, at saka lagi ka nag-BP, titingnan mo kung ano yung blood pressure mo. Ang lecithin po, another supplement natin, panlaban ito sa dementia, sa pamprevent ng deterioration ng mental capacity, at ito po ay pamprevent ito ng memory problem. Available to sa Patnubay sa kalusugan. Alam mo yung fish oil, yung omega-3 is good for heart inflammation, sa heart inflammation. Ito po proven ito, yung omega-3 isang successful therapy na improve ang inflammatory profile, nagre-regenerate ng heart tissue at control the production na inflammatory cell. Kaya sabi sa kanilang latest research, lalo kung sasamahan mo pa ng vitamin C, ito'y conventional drug, no? Ito'y very effective. Meron therapeutic sa treatment po ang vitamin C at ito pong omega-3. Ganon din po yung calcium. Ang calcium ay para sa healthy heartbeat, no? Pag maganda, para kung meron kang sapat na calcium supplement, magkakaroon ka ng healthy heartbeat at napiprevent yung osteoporosis, magkakaroon ka ng strong bones dahil sa presensya ng vitamin D, tumutulong para ma-absorb yung calcium ng ating buto. At itong calcium magnesium, ito po ay nakakatulong para makatulog ka, ma-achieve mo yung restful sleep, napiprevent din ito yung vertigo. Nakaka-relieve ito yung antacid, ito yung acid, sa mga acid reflux, nakakatulong po yan, pati heartburn. Di ba may plema ka? Mag-steam inhalation ka. Since po ang pamamaga ng puso, sanhay ng mga virus, ito'y apektado yung baga mo, no? Mag-steam inhalation ka. Ang steam inhalation, nakakapagpaalis ng lapot ng mucus, at saka mag-steam, yung steam inhalation ka, no? Ito po ay, itong steam inhalation, pinapanatili yung respiratory system mo na healthy. Pwedeng 1-2 basong tubig, lagay mo sa kaldero, pakuluin mo siya, langhapin mo yung singaw, pwede mong patakan ng 1 kutsarita ng yung ating crystal oil. Alam mo, yung steam inhalation nakakapagbukas, nagmo-moisturize ng stuffy breathing passages. Tumutulong para umimpis ang mga plema, para maidahak mo yung plema na yon. Kaya po yung ito pong tubig na to, steam ka,
uminom ka ng maligam-gam na tubig, mga expectorant yan, pinapanatili yung mucus na mabaklas sa airway. Madali mong maidahak yung mga plema mo. Yung hot compress, ito po yung heating pad. Pwede kayong bumili ng hot water bag sa Mercury, lagyan mo ng hot water, pwede mong ilagay sa dibdib. Pwede mong gawin ito several times a day, 15 to 20 minutes kada treatment mo, no? Kaya mag-shower ka, mag-hot shower ka, kasi yung hot shower, nakakalusen din ang mucus sa dibdib mo, pati sinuses mo. Gawin mo yung hot shower, malaking tulong yan. Tsaka mag-inom ka lagi ng mga warm fluid, mga hot beverages, pwede lang yung alak para yung na-build up na plema sa baga mo mabaklas. Kaya yung steam inhalation, nakakalusen din ito ng mucus, nare-reduce ang congestion, uubuhin ka. Pagka natutulog ka, meron kang dalawang unan, naka-upright position yung upper body mo, no? Basta i-elevate mo yung ulo mo, pati yung leeg mo, matulog ka on your back o kaya on your side, na on your left side, no? Para yung na-accumulate na plema, ito'y mababagsak. Basta elevate mo lagi yung neck mo para mawala ang discomfort mo. At maaring mag-reseta ng antibiotic ang doktor mo, since na yung sakit mo ay isang viral disease ng puso, no? Paalala po sa ating omega-3, ito'y panlaban sa mental disorder and depression and anxiety. Ang ating omega-3 nakakalis ng bara sa puso. Ito po ay fatty acid, nagpo-protect sa heart mo ayon sa pag-aaral, nagme-maintain din yung brain function mo. Sabi sa expert, ang omega-3 nagpo-protect ito sa madaling pagtanda. Maganda to sa arthritis. Pag menopause ka, maiwasan ang hot flashes, mag-take ka ng omega-3. Kaya nga po, pangpababa ng cholesterol, triglycerides, ang omega-3 po ay nakakapigil ng blood clot. Ito rin pong omega-3 na to, kung kayo po ay masa edad ng 40, alagaan nyo ang yung prostate. Karamihan ng lalaki nagkakaroon ng prostate cancer. Kaya available po ito sa atin sa Patnubay sa Kalusugan. Pwede po kayong magpa-deliver. Tangkilikin nyo po yung ating Patnubay sa Kalusugan sa Facebook. Please po, paki-click lang yung follow, like, and share sa aking YouTube channel. Kung di pa po kayo nag-subscribe, please subscribe. Pati yung bell, pindutin po ninyo para ma-notify kayo na meron akong bagong video. Dadako po tayo sa ating food for thought. Psalms chapter 9 verse 1. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso, aking ipinapakilaan lahat ng iyong kagilagilalas na mga gawa. Sapat na buhay tayo. Marami kang pera, mamatay ka naman kagad. Kaya dapat nating pasalamatan sa buong puso natin na tayo buhay, ang tao hanggang buhay, hindi pahihintulutan ng Diyos, hindi masapatan ang kanyang pangailangan. Kaya sabi sa Psalms 18 verse 35, ibinigay sa akin ang proteksyon ng pagliligtas at inaalalayan ako ng kanyang kanang kamay at pinapadakila ako sa aking kahinaan. Ito po yung text ni Haring David sa Psalms chapter 18 verse 35. Sa huling text po natin, sabi sa Psalms 100 verses 4 to 5, bumasok sa kanyang templo, ang puso'y nagdiriwang umaawit, magpuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasasalamatan. Nakakabuti ang Panginoon, ang pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Yan po ang ating Panginoong Hesukristo, kung gaano niya tayo kamahal, kung gaano siya katapat sa atin. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.